Nagtataka talaga ako sa mga tao na hindi sila marunong makinig at alam mo yon, yung pinaniniwalaan lang nila yung alam nila. Pero hindi sila naniniwala kapag nalaman na nila. Nagagets nyo? Like ganito. Actually, I'm 6 years of serving God, Christian, and buong taon na pagsaserve ko sa Lord, madami talagang mga tao ang maraming sinasabi at maraming paninira sa buhay ng isang Kristiyano. Why? Kasi ang nasa isip nila is Kristiyano at holy at perpekto at matuwid yung tao. Though we know na being a Christian is actually hard. Kasi araw-araw kang nasa battle. Alam mo yung sa boxing, para kang nasa battlefield. Araw-araw kang lumalaban. Lalo-lalo na kapag Kristiyano ka. Maraming mga taong i-persecute ka, maraming mga taong sisiraan ka, maraming mga taong i-judge ka, maraming mga tao ang sasaktan ka. And even Christian is nakakaramdam kami ng sakit, ng hiya, ng galit, ng pagkalungkot, disappointment, failure. Ano pa ba? Yung mga bagay na akala ng iba is hindi nararanasan ng mga Kristiyano. Though, we are human. Hindi po porket Kristiyano ibig sabihin na nun perfecto na kami. Hindi porket Kristiyano ibig sabihin na nun banal po kami. Hindi porket Kristiyano ibig sabihin na nun hindi na kami nagkakasala. We are human. And we live in our flesh. At nagkakasala kami. Nakakaramdam kami ng galit. Nakakaramdam kami ng sakit. Nagrereklamo din kami. At maraming mga problema na dinadaanan, we are not exempted. Kaming mga Kristiyano, tayong mga Kristyan, tayong mga naniniwala kay Jesus, we're not exempted to that. At hindi porket pag sinabing Kristiyano, ibig sabihin na nun perfecto na yung lahat. Only God is the one who is perfect. Diba? Only Jesus. Only Him. Minamabuti ng buong Kristiyano ang mamuhay ng mabuti, ng tapat, ng may kahinahunan, ng may kapayapaan, at unang-una sa lahat, mamuhay ng may pagmamahal sa kapwa, sa komunidad, at sa lahat ng tao. Kasi bakit? Kasi ganun ginawa ni Jesus. Na kahit nagkasala na tayo, ginawa niya yung best niya. He actually died on the cross for our sins. Diba? So, pag sinabing our sins, hindi kami exempted sa mga pagkakasala. Yes, nagkakasala kami mga Christians. We're not perfect. May
mga failures din kami. Disappointments. And also alam mo yun, may mga bagay din kami na hindi namin gustong gawin, pero nagagawa namin kasi hindi namin namamalayan na mali pala kami. Why? Kasi napapangunahan din kami ng guilt, ng galit, ng emosyon. Kaya nga sinasabi sa Ecclesiastes 7:20 na walang taong matuwid. Walang taong matuwid sa lupa na laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Like, akala nyo ba exempted kami? No. We're not exempted. Nagkakasala din kami. May mga bagay na nauunahan at napapangunahan kami ng emosyon. Pero, palagi kaming pinaalahanan, Lord, na kailangan may pagmamahal ka pa rin. Kailangan nangingibabaw yung pagmamahal, pangunawa mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yes, we are Christian. Siguro nga, kapag nagkakasala kami, o nagkakasala yung mga taong Kristiyano, is marami na talagang sinasabi yung iba. Which is, akala ko ba Kristiyano yun? O bakit kayo na ugali nun? Like what I said, we're not perfect. Hindi kami perfecto. Natutumba din kami. Natutumba tayong lahat. Diba? May mga bagay talaga sa buhay na natin na darating tayo sa punto. Diba? Sa punto ng buhay, na magkakasala tayo, na magagalit tayo, na, alam mo yun? But still, God is good in our life. Hindi man tayo malinis, pero nilinis na tayo ni Jesus, nilinis tayo ng Lord. Kahit nagkakasala tayo, still, God is good. Hindi siya nagbago kailanman. Kung ano man siya noon, nananatili pa rin siya hanggang ngayon. And being a Christian is actually hard. Lalo na kung hindi ka nagpapakatotoo. Diba? Mahirap maging Kristiyano kung yung Kristiyanong yun is hindi nagpapakatotoo. Sa paglilingkod, sa ministry, lalo na kung walang commitment. Kung hindi devoted sa ginagawa niya. Kaya nga, hindi kami perfecto. Kakasala nga kami. At hindi namin ina-acknowledge na kami ay perfecto. Kasi kung may perfecto, wala nang taong perfecto. If alam niyo yung sinasabi ko, ang gets niyo yun. Kasi sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 8 to 9, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ngunit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo ay patawarin. Kaya, magkasala man tayo, huwag na lang natin ulitin. Humingi na lang tayo ng sorry, humingi na lang ng sorry. At manatili tayo sa presensya ng Lord. Kasi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin is si Jesus. Only Him. Just Him.